So, eto mga sangkay, matindi to. All out daw po ang paghahanap ngayon kay Senator Bato. At alam niyo ba mga sangkay kung ilan ang huhuli sa kanya? 200,000 daw po na mga pulis sa buong bansa. Ako mga sangkay ay nagulat sa ganitong klaseng paghahanap kay Senator Bato. Hindi ko alam kung ito ay pananakot o ano. Well, mga sangkay, tingnan po natin kasi nga po, ang dami naman, no? 200,000 mahigit ang huhuli sa kanya. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, ito kasi yung balita, guys. Sobrang dami daw pala ng huhuli kay Senator Bato. Ayan po mga sangkay. $225,000 na mga pulis ready for Bato. Sabi po ng Daily Tribune, even ICC is not used to this level of flattery. Ganyan po katindi mga sangkay. Pero alam nyo ngayon, nabali-balita na yung ICC, pinaplano ni Donald Trump na babagsakin. At alam ko gusto niyang makipag-collaborate sa China at Russia para po talagang mapabagsak na po itong ICC. Well, tingnan po natin, pag-uusapan po natin yan sa next vlog. Okay, ito nga po ang balita mga sangkay. Tingnan po natin. Ang dami, no, pambira. Sipit niya 225,000. Well, tingnan natin, pambira. Inutusan na ng Department of Justice ang NBI at PNP na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kondisyon ito ng mga abogado ni de la Rosa. May report si Darlene Kai. Ginawa din ba ito kay Atong Ang? Parang, 'di ba? Parang ewan ko mga kaya hindi ko alam kung ginawa ito kay Atong Ang, pero wala pa akong naalalang ganitong klaseng deklarasyon. Ganun atak bigat na kalaban si Senator Bato, no? Na kahit yung bilyonaryo na si Atong Ang, nilampasan niya sa pagiging high level. Mambihira. Natakasan man ni Senador Bato de la Rosa ang mga taga-NBI na humabol sa kanya sa loob ng Senado noong May 11 at naglahong parang bula noong madaling araw ng May 14 matapos ang barilan sa Senado. Tuloy ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court kasunod ng pagbasura ng Supreme Court sa hiling ni de la Rosa na temporary restraining order. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, NBI, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. tindi, mga sangkay na ito. Kita niyo yan? Ano to Parang all-out war na po mga sangkay against one man. The former general or PNP chief, Bato de la Rosa. Isa si de la Rosa sa mga co-perpetrator sa crime against humanity sa madugong drug war bilang PNP chief ng Duterte administration. Tanong naman ng mga abogado ni de la Rosa, What law are you invoking? giit nila hindi pwedeng arestuhin ng senador nang hindi muna dumadaan sa lokal na korte. We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. Gagawin daw nilang lahat ng legal remedy para kay de la Rosa. Ang NBI naman, tatalima raw sa utos ng DOJ. Ayon naman sa DILG, buong puwersa ng PNP ang tutugis kay de la Rosa.
Grabe, no? 225,000 na mga pulis. Entire PNP po yan, guys. Sabi dito ng GM News, will you activate the 10,000 policemen to assist in the manhunt and in enforcing the warrant? Sabi ni Secretary Rimulya, 225,000. That's the entire PNP. Tiniyak naman ng PNP na tutuparin nito ang kanilang mandato alinsunod sa batas, due process at established operational procedures. Pero alam nyo guys, mahirap po itong hanapin. Kasi, kahit sabihin po natin, ito magiging totoo lang po tayo. Kahit sabihin po natin maraming maghahanap sa kanya, marami rin pong magkakanlong niyan. Yung mga kabarad niya, yung mga kasamahan po niya, mga sangkay, of course, di naman po amin yung mga yan. May mga generals dyan. 'Di ba? May mga matataas yung rango na talagang poproteksyonan siya. Kahit sabihin pa po natin na buong PNP ang maghahanap. Kasi ginawa na po ito nila, Ito ang gumawa niyan, sila Lacson. Remember, bata pa po ako noon. Pero naaalala ko mga sangkay, si Lacson ay nagtago. Hindi rin po nahanap. Sa tingin nyo, ganun lang siya kagaling na magtago kaya hindi siya nahanap? Of course, guys. May protection yan sa loob na hindi lamang po halata. O, sila Hunasan, 'di ba? Militar. Mga sangkay. Kahit nga si Bantag di din mahuli, 'di ba? Kasi mga general, mga may mga koneksyon sa loob na hindi mo basta-basta na mahuli, mga sangkay. Ngayon, kaya pahirapan ito kasi si Bato, matindi din po ang influence niyan sa loob. No? Medyo mahihirapan. Nakita niyo mga sangkay doon sa Senado, mga pulis pa mismo sumasaludo sa kanya. Ganong katindi. Kaya mahirap itong gagawin nila ngayon, mga sangkay. Ewan ko kung paano nila gagawin yan. No? Kahit sabihin pa po natin na 200,000 na mga pulis. Ang PNP, CIDG at DOJ may lead na raw sa kinaroroonan ni De La Rosa. Hinihintay na lang daw ng PNP CIDG ang go signal ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province in coordination with other territorial police units po. Inalerto na rin ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pang record na nakaalis na ng bansa si De La Rosa. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, that is a remedy available to us. Babala naman ng DOJ sa mga tutulong kay De La Rosa. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Ayon naman sa Common Legal Representatives of Victims, na nanawagan na mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs kay Pangulong Bongbong Marcos na agad ipatupad ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa. Pagtitiyak ng palasyo, asahan ang karampatang aksyon ng naaayon sa batas. Darlene Kai, GM. Okay, so ayan, mga sangkay, 200,000 police. Dami, no? Ito. Mga komento ng taong bayan. Try nyo hulihin sa bundok ng Mindanao. John Bato Rambo. Sabi naman ng isa dito, desperado yarn. Ito. Sabi sa pelikula ni Rambo, bring enough supply of body bags. Flood control muna. Sabi ni Franco, 225,000 versus one man standing. Yun nga mga sangkay, nakakatawa to kasi 225,000 laban sa isa. Ano kayo nila nahuli na? Alam nyo, ito, sobrang nakakatawa to. Kapag hindi nila to nahuli, tapos nagdeklara ng 225,000, grabe namang pulpul na yun. Ibig sabihin, magmumuka sila ditong katawa-tawa sa buong Pilipinas.
Eh dapat, since pinagmalaki nila yung 225,000 na mga pulis na huhuli sa buong kapuluan ng ating bansa, then make sure na walang isang buwan o kahit isang linggo lang, mahuli nila. Kasi buong pwersa na po ito. Alright? Ay nako. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangka Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.